Yung pala yung nakakabit to. Yan, may goma para hindi tumagas kasi tumata. Sound check, sound check. Okay, so what's up mga ka-Bergy? So dito tayo ngayon sa Bergman natin, medyo madumi no. Kasi kakabiyahe lang nito. So check muna natin yung odo ni Bergy. Okay? Okay, so nasa 13 odo na siya. So consumption ko ngayon sa biyahe ko was 51.5 km per liter. So tingnan natin sa trip. So sa trip A, 2,647 kilometers. Nasa 51.5 kilometers yung average niya. Okay, so titingnan naman natin yung per liter every 100 kilometers. Nasa trip A tayo, no? So sa trip A, meron tayong ayun. So 1.9 liters per 100 kilometer. Tatanong nga pala, kaya nga pala na nag-upload tayo dito kasi may nagtatanong paano ilipat yung liter per 100 kilometer. So yung gagawin niyo lang po is long press nyo lang po yung adjust at saka kusa po siyang magpapalit. Long press. So papalitan din akong bolts kasi na disgrasya yung thread ng gearbox natin, na loose thread. So ito po yung stock. Maiksi po siya. Ito po yung nabili ko sa hardware, medyo mahaba. Kasi meron pang thread doon sa dulo, kaya susubukan natin. Ayun yung pala yung nakakabit to. Yan, may goma para hindi tumagas kasi tumatagas nung pakalit na tayo ng gear roller, no? Gagamit tayo ng 12 inches winch. Saan natin kasi nangyari ito nung nagpalit ako ng gear oil kasi sira yung thread kasi ginamitan ko kagad ng socket rin siya. Na loose thread. Kasi mayroong mga ka-Bergy tayo na hindi pa alam kung paano magpalit ng gear oil, no? So yung itong sa baba na to, na itong mayroong bolt, so diyan kayo magtatanggal. So yung ginagawa ko para na-drain siya masyado, na-drain siya talaga, sina-side stand ko siya. Papalit, kaya hindi ko siya i-drain. Papalitan ko lang siya kasi ng bolts. Yung punch bolt na pareho pero medyo mahaba. So obserbahan ko natin to kung mag-leak pa po siya. So gagawin natin next time, palit-palit mo talaga para hindi nalalagyan ng rubber. Nalagyan sa dito ng rubber. So ayun, lampas 60 ml yung laman ng gearbox natin. So sinadya ko talaga kasi yung issue na dati na nagkakaroon ng leak, lumalabas dito yung oil.
lumalabas siya dyan kung basa siya. So hindi naman tayo expert sa motor mo. Tingnan lang natin baka kasi ma-drain or ma-dry yung gearbox natin. Ayun, malala yung gagas sa loob dyan. Palitan na po tayo natin siya ng medyo mahaba. Hindi po muna natin lalagyan ng rubber kasi lalagyan lang natin siya ng rubber ulit pag mag-flip pa yung gearbox. So gagawin natin bago kayo gumamit ng wrench ng tools, kamayin nyo muna, no? So para hindi magayon sa akin na nagkaroon ng na-lost thread yung thread ng gearbox natin kasi gamitan natin siya kagad ng tool. So tamang higpit lang po. So bago maglalagay na tayo ng coil sa isang butas ng gearbox natin, sa isang bolt, buksan natin. So sabi nila pwede ka raw dito maglagay sa may odometer. Ito odometer daw ang tawag nila dito, yan sa taas. So yung sa dito lang ako naglalagay. Hindi naman kasi mahirap dyan maglagay basta sabi natin siya dito. Pagkatapos malalaman ko kung puno na siya pag tinanggal ko yung ano yan, yung gear oil, tapos tutulo siya. So yan, ganun. Pag tumulo sabihin puno na. Ito na ko nagbabase. Disclaimer lang po, hindi po tayo pro mga DIY lang po natin to. May mga experience naman tayo pero hindi naman ganun ka galing, no? Yung mga experience na sa motor ayos-ayos din minsan. Yan, pag hindi na siya mag-leak natin malalaman kung okay na, wala nang problema, wala nang guma. Kapag basa pa mamaya yung ating check, pag basa pa hindi lang natin mawalain yung guma. So at least may choice pa rin tayo dito. Pero ko naglilik pa eh. Sige lang para
Pakita lang natin na okay siya. Okay.